Sa patatapos ng ika-20 siglo, ang Estados Unidos ay matatag na itinatag ang sarili bilang isang pinuno ng mundo sa combat aviation. Ang hitsura ng sasakyang panghimpapawid tulad ng Lockheed Martin's F-22 Raptor o Northrop Grumman's B-2 stealth bomber ay tila isang tunay na teknolohikal na himala na walang bansang makakalaban. Noong panahong iyon, sinisimula ng China ang paglipat mula sa estilong Soviet na sasakyang panghimpapawid patungo sa pagbuo ng sarili nitong sasakyang panghimpapawid. Ngunit sa nakalipas na ilang dekada, ang situation ay lubhang nagbago. Ngayon, sa himpapawid ng China, parami ang mga sasakyang panghimpapawid na mukhang Amerikano ang makikita at isang nakababahala na puwang tungkol sa pantay na mga kakayahan ay lumitaw na sa mga ulat ng panic tick. Kaya't ang mga pag-unlad ng Chino ay kahalintulad sa sasakyang panghimpapawid ng militar ng Amerika? O sila ba ay mga kopya lamang na nilikha ng walang pinag-isipang teknolohikal na pundasyon? Eto magsisimula tayo sa pinakamahal at ambisyosong proyekto sa ating panahon, ang Next Generation Aircraft Dominance Program. Gaya ng nalaman namin kamakailan, nasa loob ng balangkas na ito na nanalo ang Boeing ng kontrata sa mga kakumpetensyang Lockheed at Northrop para maghatid ng bagong American 6th Generation aircraft para sa US Air Force. Ang sasakyang panghimpapawid ay itinalagang F-47 Mission Design Series. Ayon sa Pangulo ng US, ang experimental na version ng F-47 ay lihim na lumilipad sa loob ng halos 5 taon na naaayon sa pahayag ng US Air Force noong 2020 na ang NGAD prototype ay nagsimula na ng flight testing. Ang F-47, na kilala rin bilang Next Generation Air Force, ay malapit ng palitan ang kasalukuyang fleet ng F-22 Raptors ni Lockheed Martin. Hindi lang ito magiging isang manlalaban, ngunit literal na central na utak ng isang pamilya ng mga sistema na sinusuportahan ng mga collaborative na combat drone, parehong nasa pack at out of pack. Ang halaga ng bagong generation ay magiging mas mababa kaysa sa Raptors, kaya ang Air Force ay may seryosong intensyon na bumili ng isang fleet na 200 hanggang 300 ng mga sasakyang panghimpapawid na ito upang palitan ang mga F-22 na mayroon sila sa kasalukuyan na may bilang na higit sa 20. Tulad ng inaasahan, ang sasakyang panghimpapawid ay magiging kakilakilabot na may maraming karagdagang mga tampok sa starfighting na makakatulong sa mga nakikitang larawan na mas mahusay na maitago ng kaaway mula sa mga radar, at ang mga amateur ay maaring magtago mula sa mga larawang ito, at ang mga amateur na ito ay mas mahusay na makapagtago mula sa mga radar. Mga katangian ng aerodynamic ng sasakyang panghimpapawid. Ang manlalaban ay magtatampok ng malalakas na susunod na generation na adaptive propulsion engine na may kakayahang umabot sa bilis na hanggang 35,000 hanggang 40,000 talampakan na nagpapahintulot nitong mapanatili ang maximum na bilis na higit sa Mach 2 na may operational range na higit sa 1,500 km. Ang F-47 ay magiging available sa parehong herd at unheralded na mga version na may flexible suite ng teknolohiya na nako-customize depende sa mga pangangailangan ng nakatalagang misyon. Ang mga pangunahing sandata nito ay mga hypersonic missiles, drone, at sa hinaharap, maging ang mga combat laser na isinasama na ng mga higanting Amerikano tulad ng Lockheed sa mga Amerikanong mandirigma. Ang ika-6 na generasyong proyekto ng mandirigma ng China, sa kabilang banda, ay at nananatiling mas sarado at detalyado kaysa sa katapat nitong Amerikano. Gayunpaman, ang larawan ng mga pagsubok na flight kasama ang remote Chengdu J-36 at Shenyang J-50 sa ibabaw ng lungsod ng Chengdu, Sichuan, noong Disyembre ng taong ito ay naging sanhi ng literal na hingal ng world media sa pinakamatapang na mga pagpapalagay. Hindi bababa sa nakita namin na ang hinaharap na manlalaban na Tsino ay nakatanggap din ng isang disenyo ng pagsubok sa paglipad na walang triple-roofed pod at sa harap ng fuselage ay ang mga numero 36, batay sa kung saan ibinigay ang paunang pangalan na J-36. Pagkatapos suriin ang mga video na kumakalat online, iminungkahi ng mga analyst na si Chengdu ang gumagawa ng mas mabibigat na J-36, habang si Shenyang ay malamang na responsable para sa mas magaan na J-50, na nakita rin noong Disyembre 2024. Ngunit ang mas kawili-wili ay kung sila ay bahagi ng isang programa upang lumikha ng susunod na generasyong manlalaban o dalawang magkahiwalay na programa na tumatakbo ng magkatulad. Ayon sa ilang mga ulat, ang J-36 ay makakatanggap ng isang domestic WS-15 na motorsiklo o isang ganap na bago na hindi pa ipinapahayag sa publiko ng Celestial Empire. Sa mga tuntunin ng saklaw ng pagpapatakbo, ito ay inaasahang 1,200 kilometro na bahagyang mas katamtaman kaysa sa American NGAD. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga proyektong Amerikano at Chino ay maaring ang antas ng pagsasama-sama ng network.
Ang mga Amerikanong mandirigma ay itinayo bilang isang elemento ng C3ISR na pandaigdigang control, communication, katalinuhan, pagsubaybay, at sistema ng reconnaissance na nagsisilbing isang node sa isang malawak na distributed data network. Ang doktrinang Tsino ay patuloy na nahuhuli sa lugar na ito, na tumutuon sa pagsasama sa loob ng mga tactical na formation na walang pandaigdigang saklaw. Kaya, sa puntong ito, ang NGAD ay lumilitaw na mas ambisyoso at advanced sa teknolohiya. Bagamat ang Chinese fighter ay nangangako na makakamit ang mataas na tibay at pinabuting mga katangian ng paglipad, imposibleng gayahin ang malawak na iba't ibang mga kakayahan na binuo ng Estados Unidos sa air dominance system nito sa susunod na dekada. Ang isa pang mahalagang milestone sa paglikha ng mga multi-mission combat vehicle para sa US, Air Force at Navy ay ang ikalimang henerasyon ng Lockheed Martin na F-35 Lightning II na umabot sa milestone ng 1,000 sasakyang panghimpapawid sa produksyon noong 2022. Dahil sa hindi kapanipaniwalang kakayahang umangkop sa anumang gawain at atakehin ang kalaban sa bilis ng kidlat, ang pinaka-naaasahang produktong manlalaban na ito ay naging pinakamabilis ng kidlat ng Amerika. Ang mga tagalikha ng F-35 ay nagbigay ng matinding diin sa pagsasanib ng mga advanced na avionics at sensor na nagbibigay ng mataas na antas ng situational awareness at isang kahangahangang hanay ng mga target na pakikipag-ugnayan. Ang isa sa mga pangunahing hamon para sa koponan ng Lockheed sa paglikha ng Lightning II ay ang software ng mga sistema ng misyon. Kahit na ang penultimate Block 3F update ay mayroon ng higit sa 6 milyong linya ng code, kung ikukumpara sa pinakabagong Block 4, nangangailangan ito ng 50% na pagtaas sa kapasidad ng pagpainit ng hangin para sa refreshed 3 Aircraft Integration Technology Package na binubuo ng isang bagong display, pangunahing processor, at mga module ng memory upang suportahan ang tumaas na mga pangangailangan sa pagproseso, pati na rin ang mga upgrade ng engine. Sa hinaharap, gagana rin ito kasabay ng mga drone ng NGAD at CCA. Habang nagtatrabaho ang Lockheed sa ikalimang henerasyon nito, sinusubukang bigyan ng F-35 ng 80% ng functionality ng hinaharap na F-47 ng Boeing para sa 50% ng halaga ng huling henerasyon. Gayunpaman, ang Chinese J-35, na kilala rin bilang J-31 at FZ-31, ay kumakatawan sa isang pagtatangka ng Celestial Empire na lumikha ng isang mapagkumpetensyang multi-mission starfighter na may kakayahang hindi lamang sirain ang mga target sa himpapawid kundi pati na rin ang mga target sa lupa ng kaaway. Ang KLJ-7A radar nito, na binuo ng Nanjing Research Institute of Electronics Technology, ay kahalintulad sa American APG-81 radar na naka-install sa F-35 at ang head-mounted display system nito ay maihahambing sa F-35 na ginawa ng British BAE Systems. Noong Setyembre 2023, inihayag ng PRC ang unang version ng labanan ng ground-based na version na orihinal na idinisenyo para sa J-35 airlifter na itinalagang J-35A na may ibang disenyo ng upuan at landing gear. Tulad ng brainchild nito, ang J-20 Chengdu, ang J-35 Shenyang ay nagkaroon din ng bahagi ng mga iskandalo. Noong 2013, sinabi ng pinuno ng procurement ng depensa na si Frank Kendall sa Senado na ang data na ninakaw ng mga hacker ng Tsino sa F-35 at ang programa ng J-Fighter ay nakatulong sa mga kakompetensyang Amerikano na mapabilis ang kanilang sariling mga proyekto sa pakikidigma sa ikalimang henerasyon. Hindi mahirap na makaligtaan ang mga pagkakatulad sa pagitan ng J-35 at ng F-35 dahil sa kanilang mga katulad na dimension, functionality, at configuration ng upuan. Gayunpaman, habang ang J-35 ay gumagamit ng mababang anggulo na disenyo na may mahabang ilong upang mabawasan ang radar blur nito, ang teknolohiya nito ay hindi bababa sa ilang taon sa likod ng F-35s. Pagkatapos ng lahat, ang sasakyang panghimpapawid ng China ay umaasa pa rin sa mga traditional na radar at kulang sa parehong advanced na sensor integration gaya ng Lightning II, kaya ang mga kakayahan ng firepower ng J-35 ay kapansin-pansing limitado kumpara sa American fighter. Huwag nating kalimutan ang totoong buhay na karanasan sa pakikipaglaban na natanggap ng F-35 sa Iraq, Syria, at Afghanistan. Sa ngayon, ang karanasan ng J-35 ay limitado sa pagsubok. Sa pagsasalita tungkol sa karanasan, sa panahon ng kanyang karera, ang unang manlalaban na pinapagana ng steroid, ang F-22 Raptor, ay hindi lamang naging isang generational rockstar kundi isa rin sa mga lihim ng militar na pinakabantayan ng mahigpit ng Estados Unidos. Ito ay hindi para sa wala na ang pag-export nito ay ipinagbabawal ng federal na batas upang protektahan ang mga lihim na teknolohiya. Ang hugis ng device na ito ay ang ehemplo ng mga steroid at aerodynamics na pinag-isipan hanggang sa pinakamaliit na detalye.
humigit kumulang 35,000 pounds bawat isa na nagbibigay daan sa mga super cruise pagkatapos ng bilis. Kamakailan, ang Raptor ay naging isang pagsubok na kama para sa mga teknolohiyang nilalayo ng US Air Force na ipakilala sa ika-6 na henerasyong mga manlalaban. Kaya noong 2021, nakita namin ito sa unang pagkakataon na may kakaibang layer ng metal na sumasakop sa karamihan ng panlabas na balat nito at sa listahan ng mga kamakailang update para sa F-22. Napansin namin hindi lamang ang pagsasama ng mga bagong sensor at antenna, kundi pati na rin ang mga bagong armas. Air-to-air missiles na may pinakamataas na bilis ng Mach 5, ang IM-260 Joint Advanced Tactical Missile JATM na binuo ni Lockheed. Kaya, ang pinahusay na F-22 Block 3035 ay nananatiling isa sa mga pangunahing prioridad ng US Air Force at patuloy na i-update kahit na sa kabila ng patuloy na gawain sa angad. Ang tugon ng China sa F-22 ay ang Chengdu J-20 na kilala rin bilang Cursed Dragon, isang twin-engine contrail fighter na ginawa ang China bilang pangalawang bansa sa mundo na hindi lamang bumuo kundi gumawa din ng sarili nitong contrail aircraft. Nakatanggap ito ng pinahabang fuselage, advanced na mga pakpak, at mga canard na nagpapataas ng kakayahang magamit at kadali ang kumilos habang sabay na binabawasan ang contrail nito. Kamakailan, iniulat ng media na ang China ay may 95% na pagkakataon na magtagumpay sa pagtulad sa isang labanan sa F-22. Ang tanging caveat ay ang PRC ay gumamit ng isang J-20 fighter at 3 UAV na tumatakbo sa isang grupo, habang ang aktwal na pagkakataon ng Cursed Dragon na magtagumpay sa isa laban sa Raptor ay tinatayang wala pang 10%. Huwag nating kalimutan na sa mga darating na taon, magagawa rin ng F-22 na magtrabaho kasabay ng mga CCA drone mula sa tapat na sasakyang panghimpapawid. Gumagamit ang PRC fighter ng 4 na long-range PL-15 missiles at 2 short-range PL-10 missiles bilang sandata. Ang F-22 ay nagdadala ng 6 na AIM-120 medium-range missiles at 2 F-29 short-range missiles at may 20mm M61A2 cannon na may 480 rounds. At tulad ng ipinapakita ng karanasan ng mga piloto ng F-4 Phantom sa Vietnam, ang mga dogfight ay kadalasang nagtatapos sa loob ng hanay ng mga armas na wala sa J-20. Ang isang malinaw na bentahe ng J-20 ay maaring isang hanay na higit sa 1,200 kilometro kung hindi ginawa ni Lockheed Martin ang gawain ng pagbuo ng mga aerial fuel tank para sa F-22 na pinapataas ang operating range sa 1,600 kilometro. Bukod pa rito, huwag nating kalimutan na hanggat hindi natatanggap ng Chinese counterpart nito ang inaasahang domestic WS-15 engine, marami pa rin itong dapat gawin upang maabot man lang ang kahusayan ng F-22 na may kakayahang mapanatili ang pinakamataas na bilis ng cruising nito nang walang mga afterburner. Siyempre, magaling ang mga manlalaban, ngunit hindi nila mapapalitan ang ating mabubuting bumbero. Minsang ginulat ng Estados Unidos ang mundo sa paglitaw ng B-2 Spirit, ang lihim na Triangle Assault Aircraft. Nagkakahalaga ito ng 13 bilyon sa mga nagbabayad ng buwis, ngunit kinita ang bawat sentimo sa panahon ng mga operasyon ng NATO sa Yugoslavia at ang mga digmaan sa Afghanistan, Iraq at Libya na lumilipad ng mahigit 30 oras nang hindi nagpapagasolina at naninira sa mga target ng kaaway nang may katumpakan sa operasyon. Ang base ng sandata ng Espiritu ay maaring maglaman ng hanggang 60,000 pounds ang mga bala. At para sa mga nuclear mission, maaari itong kargahan ng 16 B-6117s mula 10 hanggang 360 kilotons, ang mas malakas na 400 kiloton B-6111 o ang nakakagulat na 1-2 megaton B-23. At sa kabila ng mabilis na pagpapalit ng mga bagong B-21 fighter ng Northrop, walang umiiral na B-2 Spirit ang natanggal. Hanggang 2021, sinundan ng B-21 Raider ang mga yapak ng ninuno nito. Maraming aspeto ng Special Access Program ang inuri, bagamat nalaman ng ilang impormasyon tungkol sa susunod na henerasyong manlalaban noong 2015. Sa pangkalahatan, ang hugis ng assault bomber ay hindi sumailalim sa anumang mga pangunahing pagbabago sa visual, ngunit kulang ito sa pamilyar na edad ng espiritu, kaya mas maganda ang hitsura ng Raider na optimize para sa mataas na altitude, napakahusay na paglipad, at malapit sa zero na lagda ng radar kahit saang paraan mo ito tingnan. Sa kabila ng bahagyang mas maliit na mga dimensyon nito, ang modelo ay inaalok ng isang mahabang unrefueled na hanay, kaya ang B-21 ay nararamdaman ng libre hanggat maari kapag tumagos sa mga panlaban sa anti-sasakyang panghimpapawid at area detention ng kaaway na maaring libu-libong milya ang layo mula sa target na lugar. Ang isa sa pinakamahalagang hakbang tungo sa naturang hanay ay ang pagbabawas ng bilang ng mga makina mula sa 4, tulad ng sa diwa ng ninuno nito, sa 2, na magkakaroon ng positibong epekto sa ekonomiya ng gasolina.
At upang pagsama-samahin ang tagumpay nito, bilang karagdagan sa mga karaniwang nuclear missiles, ang bagong produkto ay halos tiyak na armado ng mga long-range na AGM-181 missiles na may mga nuclear-armed missiles. Higit pa rito, paulit-ulit na binanggit ng US Air Force ang pagsasama ng mga munition sa hinaharap sa B-21 na malinaw na nagpapahiwatig ng mga sandata ng enerhiya at mga hyper-aircraft projectiles. At mabati, nasaan tayo kung walang artificial intelligence na nakikipag-ugnayan sa CCA mismo? Pagkatapos ng lahat, ang Raider ay magiging ganap na miyembro ng NJAD na pamilya ng mga sistema na nakikipagtulungan sa mga bagong mandirigma at iba pang sasakyang panghimpapawid sa armada ng US Air Force. Ang tugon ng PRC ay panandalian din. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Xi'an H-20, ang subsonic starfighter ng People's Liberation Air Force na magiging unang dedikadong strategic firefighter na binuo ng China. Tulad ng B-21 Raider, ang sasakyang panghimpapawid ng China ay idinisenyo bilang isang lumilipad na sasakyang panghimpapawid na may diin sa starfighting at mga pagtatangka na makamit ang mas maraming saklaw hanggat maaari ng walang refueling. Mahigit sa 6,200 kilometro upang masakop ang kanlurang Pasipiko at ang pangalawang chain ng isla. Higit pa rito, kasama sa huli hindi lamang ang lugar sa kanlurang Pasipiko sa kanluran ng hangganan na dumadaan sa pagitan ng Japan at Indonesia, kundi pati na rin ang teritoryo ng Estados Unidos ng Guam. Ngunit, dahil sa operating range ng kahit na ang mas lumang B-2 Spirit sa 6,900 kilometro, ito ay malamang na hindi sinusubukan ng Estados Unidos na magsagawa ng mas mababa sa 6,000 kilometro sa bagong B-21 Raider. Noong Marso 2024, hindi pa nakumpleto ng Chinese firefighter ang unang paglipad nito, habang sinimulan ng B-21 ang unang pagsubok na paglipad nito noong Nobyembre 2023. At pagsapit ng Setyembre 2024, ang US Air Force ay walang isa, kundi 3 bumbero na handang lumipad. Kung titingnan ang pagganap ng Tsina, maaaring isang katangahan ang pagsuway sa mga pagsisikap ng bansa sa paggawa ng sasakyang panghimpapawid, ngunit sa mga tuntunin ng karanasan sa pakikipaglaban at teknolohikal na kapanahunan ng sasakyang panghimpapawid ng China, may mahabang paraan pa upang maabot ang antas ng American fighter jet. Ano sa tingin mo, ang may aparatong Amerikano at Chino ba, tulad ng nabanggit namin, ay mayahambing sa kapangyarihan sa 2030s? O ang dalawang powerhouse na ito ay magkaiba at hindi nakatakdang mag-compete? Ibahagi ang iyong mga katanungan sa mga komento. At kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell para makatanggap ng mas maraming content tulad ng ngayon. Salamat sa panonood at makita-kita tayo sa susunod.